Isang magandang araw pong muli sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa CSD. Good day din po sa inyo, kapatid na Mace Ron. Good day din po sa inyo, kapatid na Frank. Ganon din po sa mahal naming mga viewers. Welcome pong muli dito sa CSD. Kapatid na Mace Ron, alam po natin, maging ng ating mga viewers, na pahirap ng pahirap ang ating buhay ngayon. Totoo po iyan. Ganon pa man, sa panig nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sinisika po natin na hindi tayo nahahadlangan ng anumang hirap o suliranin sa ating buhay na ating nagagawa ang mga dapat nating gawin. Opo, lalo na po kung ito ay may kinalaman sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tama po. Pero sa isang banda, kung itatanong naman po ng iba, papaano naman po yung mga may physical challenges sa buhay? Ang tinutukoy mo, kapatid na Mace Ron, ay yung mga persons with disabilities. May mga kapatid din po tayo sa Iglesia ni Cristo na humaharap din sa ganyang uri ng pagsubok sa buhay. Mga mahal po naming mga viewers, nais po naming i-share po sa inyo ang dalawa po naming kapatid sa Iglesia ni Cristo na araw-araw ay nakararanas din po ng iba't ibang pagsubok sa buhay, lalo na po at sila ay kabilang sa tinatawag na persons with disabilities. Kilalanin at alamin po natin ang kanilang buhay. Narito po sila. Ang pagkabulag ko po ay dahil sa sakit na diabetes. Noong 2018, nagpa-doktor po ako. Ang sinabi po ng doktor ko, ang magiging sakit ko raw po ay triple D. Yung huling D raw po, ang dapat kong katakutan. Ang unang D raw po ay diabetes, sumunod po dialysis. Ang pangatlo po ay dead, kaya triple D raw po. Hindi ko po naasikaso ng pagpapagamot ng mata ko, nabisi po sa paghahanap buhay ko. Nung araw meron po kaming kantin. Ako po'y busy-busy sa paghahanap buhay. Ipinanganak po ako na sabi po ng aking mga magulang na may polio na po. Tanda ko po, nung nabubuhay po sila, pinanganak po ako na sa ospital pa. Yung sukat ko po ay malabote at ilang araw po na nasa incubator. Sa pagtagal po ng panahon, nakita po nila na nagde-deform po yung aking right foot. Ngayon po, ang tawag po doon ay club foot. Tapos po, mahina din po yung spinal cord ko. Kaya ang tendency po noon, mula po nung ako po ay magkamulat, aking kaisipan hanggang sa pag-aaral po ay ang aking pong ginagamit po ay ang wheelchair. Hindi kagad na dapat paoperahan o patingnan sa ophthalmology ang aking right eye. Bago pa ako na-operahan, confined pa po ako sa New Era, nagkaroon po akong COVID. Sa awat sa tulong po ng ating Panginoon Diyos, sa hospital na yon, pero meron pong pagpapahid ng langis. Napakalaking tulong po ng pagpapahid ng langis kapag ikaw po may karamdaman. Yung pagkaka-diabetes ko po, naoperahan po ako sa right eye. Ang sabi po ng opta, agapan ko raw po yung masurvive ko ang left eye ko dahil po ang sakit po ng left eye ko ay retina detachment. Pero inoperahan po ito sa right eye ko, sinabi na po sa akin ng glaucoma. Ang glaucoma po ay sanhi ng pagkabulag. Nagtiis po kami mag-asawa, nagpupunta po kami sa East Avenue. Pumipila po kami madaling araw, hanggang maghapon na po kami ron. Sa daming pasyente, nagtitiis po kami pumila para masurvive nga po tong left eye ko. Lahat halos nagtutulungan kami para gustong-gusto ko po pong makakita. Kung saan po kami nagpupunta para po magamot ko tong diabetes ko. Talagang sinabi na po sa akin, ang diabetes ko po ay stage 3 na. Sa dami ng iniinom na gamot. Ang iniinom ko po, alam niyo po, 27 piraso daily. Kaya ang sinira po sa akin ngayon ay bato.
Nung nasa kantin po ako, lumabas na ako ng mga bandang 11 ng tanghali. Paglabas ko po, bakit ang tingin ko sa kalsada, madilim na. Madilim na po. August 11, 2021. Simula na po noon hanggang ngayon, puro madilim na po nasa paligid ko. Simula na po ng pagkabulag ko. Napakahirap po. Napakahirap. Dahil dati kitang-kita mo buong kaliwanagan. Kahit saan ka magpunta, kayang-kaya mong umalis ka ng mag-isa. Pero sa kalagayan ko po ngayon, hindi po ako makaalis mag-isa. Laging kasama ko, pamilya ko, lalong-lalo na ang asawa ko na umaakay sa akin. Pero lagi lang mapasok sa isip ko, meron tayong Diyos, hindi tayo pababayaan. Lagi ko po sinasabi sa utak ko. Pag ako lang po mag-isa sa loob ng bahay namin, pumapanig ako sa taas, nananalangin ako. Nagmamakaawa po ako sa ating Panginoon Diyos. Nabigyan niya pa po akong pangalawang pagkakataon na muli ako makakita. Hindi na po para sa akin, sa pamilya, upang maglingkod po ako sa Kanya. Nagtatagpo akong panata sa pansarili ko po. Yung pong ginawa ko sa buhay ko. Mula pagkagising madaling araw, alas 7 ng gabi, tinatag ko na po sa sarili ko yan. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos dahil binigyan po akong mabait na asawa, matulungin ng mga anak. Sa pag-aalaga po na dyan ng asawa ko, kahit sa ospital po ako napupunta, lagi po siyang nandyan. Pero sa financial naman po, sa awa ng Diyos, nakakatulong po yung mga anak ko. Dahil hindi po nila pinababayaan. Lagi lang po sinasabi, ma, laban lang, laban lang. Lagi ka lang manalangin. Kung ano man dumating sa'yo, hindi sa'yo bibigay ng Diyos yan kung hindi mo yan kaya. Kaya pagka magpakatatag ka, nandiyan po yung maliit kong anak, kung nasan ako, sinisilip ako. Sa pag-iinom ko ng mga gamot, lagi po nila akong inaalaya. Bawat oras sa pagkain, lahat po nandyan sila, hindi po nila ako pinababayaan. Ang naitulong po sa akin ng Iglesia ni Cristo, tuwing araw po ng pagsamba, nananalangin po ako, pinapanalangin ko, idinadaing ko lahat ng aking damdamin. Pag sumasamba po kasi kayo tayo, nandiyan po siya, parang katabi niyo siya. Kausap niyo po. Kaya lahat ng paghihirap, gumagana ang kalooban. Kapag ako po sumasamba, nandun po lahat ng pangangailangan. Siya lang pong nagbibigay sa akin lakas, gabay sa aking buhay. Kahit ganito pong kalagayan ko, masayang-masaya po ako dahil nakipagkaisa po ako sa mga aktibidad na sinasagawa po ng tagapamahalang pangkalahatan. Nakatira po kami sa bukid. Yung pong lupa noon ay ang may-ari po noon ay lola namin, ninang po at ninong ng aming mga magulang nung sila'y kinasal. Malayo po siya. So, kaya po pag napasok po ako, uuwi din agad. Hindi po ako nakakalabas po ng bayan, bahay, paaralan lang po talaga. Nung nag-elementary po, grade 6, unang beses po namin na makapunta sa bayan. Yun po ay nung dinala po kami sa pamamahayag. Yung pong mga kapatid ko, yun po,
nakakalaro ko po sila, yun lang po talaga. Hindi po yung laro na yung takbuhan, wala pong ganun. Pangkaraniwan po sa bahay na nanonood lang po ng telebisyon. Tapos po sa paaralan po, may mga nakakalaro naman po pag po mga lunch break, recess, doon lang po kami nakakapaglaro. May pagkakataon po sa silid-aralan, ginagawa ko po, nagapang po ako kasi hindi po ako ganun pa na nakakagamit ng wheelchair. Dahil bata po ako noon, so wala pong yung mga kaibigan, mga klase ko po, inaalalayan naman po ako. Kasi po yung classroom po namin ay may hagdan. Tumutulong po sila pag po may wheelchair ako, pinubuhat po nila ako. Yung bahay po namin sa bukid pa, ginagawa po ng mga magulang ko dahil palaisdaan po yung dadaanan. Binubuhat po nila ako mula po bahay hanggang makarating po kami doon sa i-stayan po ng wheelchair. Saka lang po niya ako isasakay doon sa wheelchair. Noon pong bata po ako sa bahay po namin, kung ano po yung pangangailangan po ng aking pong mga magulang, nabibigay naman po nila sa abot ng kanila pong kakayanan. Nag-start po yung pag-iisip ko nung gano'n noon pong pumasok po ako ng sekundarya. Tumigil po ako ng 1 taon para po makasabay po ako sa aking pangalawang kapatid para sabay na po kami mag-aral ng sekundarya. Dahil nga po bumibigat na po ako, pansin po namin, mga magulang din po namin, hindi naman po pabata, tumatanda na rin po sila. Pero sinisikap po ng aking nanay na itaguyod pa po kami. Binubuhat pa rin po, kahit po sa paaralan, yung pong classroom ko po nung grade 8 ay 2nd floor. Binubuhat pa po niya ako para lang po makapasok po sa silid-aralan. Araw-araw po yun na kami po ay hinahatid ng amin pong nanay. At maging kapag po uwian, magkasama na po kami ng akin pong kapatid. May pagkakataon, yung kapatid ko na po yung bumubuhat sa akin. Ramdam ko po yung bigat dahil po yung kapatid ko po 2 taon po mas bata sa akin. Pero siya po yung bumubuhat sa akin. Pinapasan niya po ako. Sa paaralan po kalimitan, nabubuli po ako kahit may pagkakataon yung kamag-anak po namin. Iniisip ko na lang po, yung iba po kasi mga bata na pilay po. So, yun po yung mga term na ginagamit po nila. Yun po yung asar po nila sa amin. Pero ang ginagawa ko po ay hinahayaan ko na lang po sila. Namatay po yung tatay ko 2015. August 2015. Meron po siyang broncho. Yun po yung kanyang kinamatay. At may pneumonia din. Yung bigat po na naramdaman po ko po bilang isang panganay na anak ay ando na po dahil bata pa po kami noon. Tapos yung bunso po naming kapatid ay grade 5 pa lang. Namatay naman po yung nanay ko 2019. Inatake po siya sa puso. Mas lalo po naramdaman ko yung bigat dahil kami na po yung magpapasan ng amin pong sambahayan. Pero tanda ko po, sinabi ko sa bunsong kapatid ko, di tayo pababayaan ng Ama. Magkakaroon tayo ng maraming mga magulang. Buhay na patotoo po kami. Papaano po pinatnubayan at tinulungan kami ng Ama. Hindi ko po alam kung papaano po nakasurvive kami kasi tinanggap ko po sa sarili ko nung araw po na yon. Wala na po yung nanay namin. Ilang araw po ako na hindi rin nakatulog noon. Panalangin po talaga yung ginawa ko po
ginawa namin magkakapatid, sabi ko po noon, wala na tayong magulang. At sa sambahayan po namin, sa pamilya po namin, kami lang Iglesia ni Cristo. Matindi po yung pagsubok, matindi po yung problema kinaharap po namin noon. Nung time po na yon, sa kanila po kami popoder sa aming mga kamag-anak. Pero pinili po namin na kami na lang muna. Kinupkup po kami ng amin pong lola. Yun pong ninang po sa kasal ng aming mga magulang na kaanib din po sa iglesia. Siya rin po yung nag-akay po sa amin. Halos isang buwan po kami na nandoon sa kanila. Pero yung bigat andun pa rin po. Pero tinanggap ko po na ako na po yung padre de pamilya dahil ako yung panganay. Yung pangalawang kapatid ko po, naramdaman ko po hindi niya pa po tanggap na wala si nanay. Ulila na kami. Pero naisip ko po talaga doon, inalala ko po yung bunso namin. Dahil musmus pa po siya, namatay na yung aming ama. Hindi na po nakita ng aming nanay na nakapagtapos yung bunso naming kapatid ng sekundarya. Yung local chief executive po namin, siya po yung lumapit sa amin nung huling lamay. Pumunta po sila. Sabi po nila sa amin ay sayang yung husay, sayang po yung talino. Kaya ipapasok ka namin sa local government unit ng ating bayan sa munisipyo po. Tinanggap ko po yun kasi yun po lang yung magiging pantustos sa pang-araw-araw po namin. As kami lang po talaga yung nagtatrabaho. As in, ako lang po. Yung bunso po namin nag-aaral din. Yung pangalawa po naming kapatid, nais ko pa po sana siyang makapag-aral pero pinili niya na po na makapaghanap buhay nung taon na po na yun. Yung pong daily necessities po namin, yung daily needs po, ako po yung nagpo-provide, inahati ko po. Dahil maliit lang din po yung sahod namin nung taon na yon, hindi po ganun kalaki. Sakto lang po siya talaga saktong-sakto lang po talaga sa aming magkakapatid. Yung pinanghawakan ko po sa lahat ng pinagdaanan ko ay Iglesia ni Cristo po ako. Yung panata, pansarili, at saka pansambahayan, ginawa po talaga namin. Yun po ay naging mabisang tulong po sa amin po magkakapatid. Yun po ay sagot din po doon po sa panata namin na kami po ay makapagtaguyod sa araw-araw po naming pamumuhay at makatulong pa po sa mga gawain po sa loob po ng iglesia. Yun pong mga kapatid po namin sa pananampalataya. Yung mga kasama po namin sa lokal, yung pong mga kaibigan po namin, naging strength po namin. Sila yung katuwang po namin, naging katulong po namin. Lalo po yung mga kaibigan ko po, hindi po nila kami pinabayaan. Ginabayan din po nila kami. Kahit halos magkakaedad lang po kami. Yun pong pagtupad po ng tungkulin, isa po sa naging matibay po na pinanghawakan ko po. Dahil yun na lang po talaga yung magiging kakampi namin. Yung mga kapatid, yung pong gusaling sambahan, tsaka po igit po yun pong mga pagtuturo po sa mga pagsamba. Damang-dama po natin sa kanilang pahayag ang kanilang paghihirap dahil po sa kanilang kalagayan. Lahat po tayo ay may struggle sa buhay, pero iba po ang challenges kapag may kasabay pa po na physical disabilities. Lahat po ng kanilang gawain sa pang-araw-araw po nilang pamumuhay ay apektado
Pero ang naging pangunahing katuwang po nila sa pagdadala ng kanilang buhay ay ang kanilang sariling sambahayan. Ngayon naman po ay kumustahin po natin sila. Nalaman po natin ang background nila, struggles nila sa buhay. Pero with all the challenges that they always face, ano po ba ang kanilang priority at bakit? Narito po at muli po natin silang panoorin. Magsimula po ng 2021 hanggang ngayon po 2025, 4 na taon na po akong bulag. Talaga pong ang ginawa ko lang po magpakasigla. Lahat po ng aktibidad dinadaluhan ko. Dahil alam ko, kaloob po ito ng ating Panginoon Diyos. Gumagabay po sa akin ang ating Panginoon Diyos. Lagi niya po akong tinutulungan. Lagi na lang po ako nananalangin na kahit ganito po ang kalagayan ko, magbigay po ako sa Kanya ng kasiyahan pang maglingkod habang ako'y nabubuhay. Kahit po ganitong aking kalagayan, isa po akong bulag, patuloy pa po ako nagmimisyon, nag-aakay. Dahil alam ko po, matuwid kang naglilingkod. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng mga ginagawa mo, nakikita niya. Lahat. Tumusunod po ako. Gusto ko po maging matuwid bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang pagmimisyon ko, hindi ko po yan kinakalimutan, hindi ko po pinababayaan. Kaya ako po ay nakapag-aakay. Nagkipagkwentuhan po ako sa mga kaibigan ko. Tapos kapag meron po pamayag ang aming lokal, inaanya ko po sila upang siya po ay aming mamisyon at maakay ko po sila. Sa pag-aakay naman po, gusto po nila ako po ang mag-aakay. Ginawa ko po yung bahay namin ng dako para pagpunta po nila, nandun po ako. Kusa po ako nagpupunta, kinakausap ko po sila, one-on-one po kami. Pag nangako naman po sila, sabihin ko po yung oras, ina-advance ko po yung oras. Kasi hindi lang po isa susunduin ko, madai ko po silang sinusunduin, magagawal po ako sa oras. Kaya po ako nagmimisyon, gusto ko rin po silang maligtas at maunawaan ang mga salita ng Diyos. Kasi noon po talagang diyan din po ako nagsimula. Kaya nga lang po, 3 taon po ako inakay. Number 1 din po akong manguusig. Pero talagang nagsaliksik po ako. Bago rin po ako umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napatunayan ko po na mayroon pong Diyos. Napakasaya po. Talagang hindi nasayang yung paghihirap ko sa bawat oras, sa bawat pagsundo, sa bawat lakad namin. Lalo po nagpasya na po sila. Tapos po nabautismuhan. Ang saya-saya ko po na nakabunga po ako at nakatulong po ako. Ang mga napabautismuhan ko po ay 3 po sila. Ngayon po meron po akong minimisyon na 7. Sa awat sa tulong ng ating Panginoon Diyos, aalagaan ko rin po sila upang sila po ay makarating sa bayang banal. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos na naglagay po siya ng tagapamahalang pangkalahatan na si Kapatid Eduardo Manalo. Siya po ay nagtuturo at kami po ay susunod. Magpapatuloy po akong magbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon Diyos. Patuloy po akong mag-aakay at magbimisyon. Sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho pa rin po ako sa amin pong pamahalaang bayan sa Persons with Disability Affairs Office. Ako po ay Admin Aid 1. Ang trabaho ko po na ginagawa sa araw-araw, ako po ang
nag-encode, nag-upload po ng mga nag-a-apply po ng mga persons with disability sa amin pong bayan. Ganoon na rin po, ako rin po yung may task para po sa mga accomplishment report. May pagkakataon po, dahil may mga hawak po kaming mga barangay, bumababa po kami sa kanilang mga buwan ng pagpupulong. Kapag po may mga activities sila sa kanila pong barangay, na patungkol po sa persons with disability ay ina-attendan po namin. Yun po yung pang-araw-araw ko po na ginagawa mula Lunes po hanggang Biyernes. Maliban po kapag po may mga task pa na pinapagawa po yung amin pong superior. Nitong nakaraang taon po ay ako po ay nag-start po na pumasok po sa kolehiyo. Nag-aaral po ako hanggang ngayon, second year college na Bachelor of Science in Social Work. Yun na rin po yung aming kinuhang kurso, inline po dahil po sa aming trabaho. Sa ngayon po ay masaya po ako na tumutupad ng akin pong banal na tungkulin sa loob ng iglesia. Sa kasalukuyan po, ako po ay Local Officer Record Custodian. May tungkulin po sa kapisahan ng Kadiwa sa amin pong lokal bilang pangalawang pangulo at CSD officer po ng amin pong distrito. Sa totoo lang po bilang tao ay mahirap po, mabigat lalo na po sa sitwasyon ko po na ako po ay may physical na problema po. May pagkakataon po talaga ay nagkakasabay-sabay po yun pong pagtatrabaho, yun pong pag-aaral, maging yun pong pagtupad. Pero po, pinanghawakan ko po yun pong mga turo po sa atin po ng pamamahala. At may pagkakataon po ay nilapitan ko po yung amin pong destinado. Dahil sobrang gulo po ng aking isipan, humingi po ako sa kanya ng payo at kung ano po yung maaari ko pa pong gawin dahil sobrang loaded po yung akin pong mga ginagawa. Lagi niya pong sinabi sa amin na aking natatandaan ay yun pong manalangin at panghawakan po yung panata. At higit po, mas iprioridad po yung pagtupad po ng ating pong tungkulin. Ang ginagawa ko po dahil nga po sobrang dami po nung task mula po sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, maging po sa mga tungkulin po sa loob ng iglesia, nagagawa po ako ng schedule sa note po kung ano po yung schedule ko. O di kaya po sa calendar, yun po yung ninonote ko po doon kung ano po yung mga dapat kong gawin at ano pa po yung mga hindi ko pa po nagagawa. Higit po, ang pinaka-priority ko po ay yun pong pagtupad po ng akin pong tungkulin. Ganoon na rin po ang pagtulong po sa gawaing pagpapalaganap. Sa kasalukuyan po ay may napabautismuhan na po ako at mayroon po na mapapabautismuhan pa po. Mayroon po na ginagawa na pagmimisyon sa amin po. Yun pong pagtulong po sa gawaing pagpapalaganap ay ginagawa ko po dahil makabagong teknolohiya. Nagsisend po kami ng mga links sa amin pong mga katrabaho, sa akin pong mga kaibigan, ganoon na rin po sa aking mga kakilala, lalo na po malaki po yung network na sakop dahil persons with disability, yun pong aking nasasakupan. Marami po kaming nasisendan po ng mga links, ganoon na rin po na dadala po namin sa mga misyon at gawain po. Pag tumutupad po ako, mas gumagaan po yung mga alalahanin po at mga problema ko po, lalo na po sa dami po ng ginagawa ko po sa araw-araw. Ang lagi ko pong naiisip kapag po may napabautismuhan o mapapabautismuhan at tumutulong po sa gawaing pagpapalaganap, fulfilling po ito sa akin sapagkat higit po nakakatulong po tayo sa pamamahala sa malawak pa po nitong gawain at bilang convert din po ako ay masarap po
sa pakiramdam na ipamahagi po yung pong pananampalataya natin sa loob ng iglesia sa akin pong mga kaibigan, kakilala, maging sa akin pong mga katrabaho, lalo po sa akin pong mga kasama sa sektor po ng may kapansanan sa persons with disability. Kapag po nagmi-mission po kami, ay lagi ko po na tinatanaw sa kanila na nais din namin sila na maligtas pagdating po ng araw ng paghuhukom. Sapagkat ganito na po yung aming naging kalagayan sa mundo, nais namin sila na magtamo po ng kaligtasan. Ang pagtulong po sa gawaing pagpapalaganap ay para po sa lahat. May kapansanan ka man o wala, sapagkat ito ay kautusan ng ating Panginoong Diyos upang makaalam ang lahat ng tao na maligtas po sila sa araw po ng paghukom. Sa amin pong pinakamamahal na pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo sa mga aktibidad sa loob po ng iglesia, lalo na po sa amin po na mga persons with disability at mga nasa differently abled po. Sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming salamat po sa paglulunsad po ng mga aktibidad para po sa amin po na mga differently abled at maging sa mga nasa Christian Society for the Deaf. Inspirasyon po namin kayo sa patuloy po na mga pagtupad po ng amin pong sagutin, maging sa mga gawain po sa loob po ng iglesia. Mahal na mahal po namin kayo. Pangako po ay patuloy po kami na susunod at pasasakop sa lahat po na inilulunsad po ninyong mga aktibidad sa loob po ng iglesia. At sa ating Panginoong Diyos at sa ating pong Panginoong Jesucristo, nangangako po ako na mamamalagi po ako sa kasiglahan habang ako po ay nabubuhay. Nakita po natin ang kanilang conviction. Sa kabila po ng kanilang kalagayan ay hindi sila nawalan ng pag-asa. Tumanggap sila ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo at tumulong sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Ginawa po nilang top priority sa kanilang buhay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. We would also like to take this chance na imbitahan kayo na daluhan po ang mga aktibidad ng CSD na malapit po sa inyo. Gayun din po ay ipinag-aanyaya po namin na patuloy ninyong panoorin ang programa nating ito tuwing linggo dito po sa INC TV. Maraming salamat po sa inyo, kapatid na Mace-Ron, at maraming salamat din po sa inyo, mga mahal po naming mga viewers. Maraming salamat din po, kapatid na Frank. At sa mga nais pong mag-aral o matuto ng sign language, ay i-download nyo lang po ang app na available po through Android and iOS. Nasa 8,000 words po ang inyong matututuhan sa app na iyan. At para patuloy po kayong maging updated sa events and activities po ng CSD, ay i-follow nyo lang po ang aming Facebook page. Gayun din po ay i-follow nyo po kami sa Instagram, just type CFO_CSD. At kung may na-miss po kayo na episode ng CSD, ay mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel sa INC TV/Christian Society for the Deaf. And don't forget to like, subscribe, and share our post too. At para malaman po ninyo ang iba't ibang aktibidad ng mga kapatid po naming deaf at ang mga proyekto para sa kanila ay i-search nyo lamang po ang website ng Iglesia ni Cristo para rito. Just type signlanguage.iglesianicristo.net. Sa aming mga kababayang deaf at sa inyong pamilya, sana ay patuloy po ninyong tangkilikin ang programang nilikha para sa inyo. Ito po ang Christian Society for the Deaf.